So, hello guys. Hindi dapat ako mag-vlog kasi medyo masakit yung ulo ko kanina. Pero pauwi na kasi si Mister. So, ang i-vlog ko na lang guys is habang nagluluto ako. So, bali maingay sa kabila guys. Nagkakalampagan. And then, naalala ko sabi ni Mister na wala pa palang flooring yung kabilang bahay. And then, kanina may nakapark na van dito sa tapat. So, feeling ko nagpapa-flooring sila. Kaya, maingay. So, hindi na rin muna ako nag-vlog kanina nung maaga kasi nga makalampag. Tapos yung baby namin nga is baka magising. So, yun. Nag-focus na lang muna ako mag-alaga. So, bali guys, magluluto lang ako ng prawn. So, late ko na siya nailabas sa ref. Kaya hanggang ngayon nagyayelo pa. So, ibababad ko na lang to para mabilis ma-defrost. And then, pauwi na kasi si Mister. Ay. And then, magluluto din ako nitong calamares. Pero hindi ko to ilalahat. Kasi feeling ko madami siya. Ano kaya? Ilahat ko kaya? Hindi ko siya ilalahat, guys. So, bali naalala ko, binilhan nga ako ni Mister ng yung garlic sauce na may mayonnaise. Na nakita namin katulad dun sa anak niya. Kasi sabi niya, kaya daw ako nagpabili ng calamares gawa nun. Tapos sabi ko, oh nga, pwedeng isaw-saw yun. So, ipiprito ko lang to. Tapos yung hipon na lulutuin ko ay isisinigang ko. Nilahat ko kaya. Pero pag hindi ko siya nilahat, parang ang unti. Lansa. Bali, iniisip ko kasi yung hipon, hindi ko siya isisinigang lahat. Parang gusto ko din siya kasing, anong tawag doon, is, gawing tempura. Kasi di ba yung tempura, masarap din yung isaw-saw sa garlic or sa mayonnaise garlic. Ang bilis niya lumambot, guys. Malambot na agad. So, pandalas na naman ako ng luto, guys. Kasi nga, pauwi na si Mister. Gusto ko kasi pag uwi niya is kakain na lang. Alam niyo yun. Pero minsan, pag uwi niya, hawak-hawak ko ang aming baby. So, siya ang maghahain. Kasi syempre, ang nakakaano rin namang na pag uwi niya, walang pagkain. Kasi syempre, pagod, diba? So, gutom yun. So, lutuin ko lang muna to. Ang lamig dito, guys. Grabe. Kahit sa loob ng bahay namin, ako nanginginig na naman. So, itong hipon, bago ko ito lutuin, binabalatan ko na muna kasi parang ako ang nahihirapan kay Mister. Alam nyo, pag kumakain siya ng hipon, parang ako nahihirapan sa kanya sa pagbabalat niya. Hindi katulad nating mga Pilipino. Parang easy-easy lang sa ating kumain ng hipon na may balat, 'di ba? So, lilinisan ko lang to, guys. And then, babalatan. Tatanggalan ko din pala ng ulo, yung iba. And then, yung iba nga is gagawin ko ng tempura. Isasama ko siya sa calamares kasi masarap yun, 'di ba? Ang hirap. Naalala ko si Mister pag pinagbabalat ko nito ng prawn, tapos hindi napapasama yung yung galamay. Sinasabi niya, tinitira ko pa daw yung galamay. Tsaka yung mga ulo. Di ba kasi yung yung lasa niya, nasa ulo kasi yun. Ang unti dito, guys, ilang piraso lang yan, hipon na yan. Yan yung pinakita ko nung nakaraang nag-vlog ako sa grocery. Na
Tatlong ano yun, tatlong pack ng seafood. Tapos 10 pound. Yan lang yung isang pack ng hipon. Ilang piraso bilangin natin. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pieces lang siya, guys. Sobrang unti. Tapos alam nyo ba, simula nung dumating ako dito sa UK, wala pa akong nakikitang ampalaya, sitaw, at saka sayote. Kangkong, isang beses nakabili ako sa Asian shop, sa Filipino shop. Pero sa mga normal grocery shop dito or store, or sa mga regular supermarket, wala kayong makikitang kangkong. Kaya alam nyo, ang nilalahok ko sa sinigang, Chinese cabbage. Dito talaga dapat flexible ka. Kung anong available yun. Kasi kung hindi, ikaw din yung hindi masasatisfied. Kasi hahanap-hanapin mo yung lagi yung wala. So, pinaliguan ko pala guys kanina yung baby namin. And then, napansin ko, ang sarap ulit ng kanyang tulog. So, unahin ko muna lutuin yung sinigang natin. Ako yung napapangitan talaga sa beans ni Mister. Pag bumibili siya ng beans, ang pangit niyang mamili. Kakainis. So, naiyak ang baby, kaya pinagtimpla ko na ng milk. For sure, gutom na yon. So, mamaya na ulit muna tayo magluto. Balik tayo sa aming baby. Hello? Oy, bakit? Ang dami kong tiklupin, guys, oh. Yes? Sasara natin. Husos? Come. Hello? Namiss mo na agad si mama? Namiss mo na agad ako? Luluto tayo, eh. Husos. Parang puno yung iyong napis. Parang puno ang napis. Palit mo na ikaw. Puno ang kanyang diaper, guys. So, palitan ko muna ito. Puno kasi eh. Halika. Palit ka muna bago ka mag-milk. Okay? So, dito ko siya sa table. Papalitan. Wait lang. Gutom ka na? Gutom na ang bebe ko? Palitan ko lang to, guys. Dahil pakiramdam ko puno na. Wait. Oo, wait lang. Wait lang. Yes. Puno na ang iyong napis. Halika na, halika na. Guys, alam nyo ba, itong bahay namin, di ba ano nga to? Magkasama na ang dining at saka ang sala, ang living room. Tapos parang nahihirapan akong i-arrange siya ng maayos. Wait lang pa. Papadidehin ko lang to, guys. Dahil hindi na rin siya makaantay. Gutom na ang bebe na yan. Bakit ang lampit? Tigas na. Puro yan. Hello, hungry ikaw? So, ayun nga guys. Alam nyo ba itong bahay namin? So, bukod yung kitchen, yung lutuan, di ba? Tapos, itong dining at saka yung living room is magkasama na siya. So, nahihirapan akong i-arrange kung paano ko siya i-arrange ng maayos. Yung ano ba, di ba meron kasing bahay na homey and then cozy, tignan. At saka pag naupo ka doon, parang very homey, nakaka-relax ganyan. So, itong sa amin, parang hirap na hirap ako kasi kahapon, naglinis ako, inayos ko tong dining table. Tapos, nag-vacuum nga ako. Tapos, gusto kong
iikot-ikot yung sopa. Kasi syempre tayo mga Pinay, ganyan tayo, di ba, pag naglilinis. Hindi ko siya maayos, hindi ko, dahil kasi mali yung style nung sofa namin, hindi siya ganun ka, may sopa kasi na bumabagay talaga sa kahit ano yon, share room yung dining tsaka yung living, 'di ba? So ito, parang hirap na hirap ako kasi ang laki nung sopa. So parang pag inikot ko siya sa kabilang side, parang ang sikip lalo, alam niyo yun? So parang wala na siyang magandang pwestuhan or hindi siya magandang i-arrange ng iba. Parang pagkalagay namin ng mga sopa dyan, tas yung dining dito, parang naka-fix na siya. So, parang hirap. Sabi ko nga kay mister, nahirapan akong iayos yung bahay kasi meron namang bahay na napaka-homey niya pag nakaupo ka. Yung bahay ko kasi sa Pilipinas, guys, kahit maliit yon sa mga townhouse, ano ba tawag doon? Sa mga subdivision, mga row house, yung dikit-dikit. Kahit ganun yon, pag inayos mo yun, parang nakaka-relax. Kasi tayo mga Pilipina, 'di ba? Tayo mga mommies, pag nag-aayos, iniikot-ikot natin yung furnitures. Tapos parang kasi pag laging ganun yung style or yung arrangement, parang nakakasawa. Parang nakakaumay siya, 'di ba? So, hindi ko alam paano to aayusin. Kahit magtingin-tingin ako sa mga Pinterest, sa mga online design, sa mga interiors. Oh, nahirapan talaga ako. Kaya sabi ko nga kay mister, ang hirap i-arrange nung gamit. Kasi gusto ko nang maglinis. Medyo okay naman na ako. Although, medyo kumikirot-kirot pa rin yung sugat ko. Pero hindi na siya ganun kasakit. Tsaka parang namamanhid pa rin yung paligid ng sugat ko. Pero gusto ko na kasing maglinis ng bahay. Kaya kagabi, hindi ko na napigilan. Nag-isod-isod na ako ng mga sopa. Nilinis ko na, vacuum ko, and then nag-mop na nga ako. Wala yun. Parang pinoproblema kung paano ko siya i-rearrange. Iikutin yung bahay. Paano ko siya babaliktarin. Hello? Ingay ni mama? Patingin siya. Siguro sabi niya, ingay-ingay ko. Hello? Islim na ikaw ulit. Magluluto si mama. Pinapakulo pa pala ako. Wait lang guys. Papatayin ko lang yung apoy. So, pinatay ko lang yung apoy sa kusina. Hindi ko muna... Ay! Ano ba yan? Hindi ko muna lulutuin yung aking hipon, yung sinigang. Kasi may batang umiiyak. Hindi mo kapagpigil. Iyak na ikaw. Hindi mo na matiis. Niisip ko pala, imbes na i-tetempura ko yung ibang prawn, isisinigang ko na lang lahat. Tapos, ang i-fried ko na lang ay yung calamares. So, next time na lang ako magtetempura. May isa pang prawn naman doon sa aming ref. So, yan. Gabi na ako nag-vlog kasi medyo masakit talaga ulo ko kanina. Hello? You hungry? Sobrang gutom niya. Nung napaliguan ko siya, guys, nakatulog siya ng mga 4 hours na dire-diretso talaga. Pero parang hindi siya masyadong masaya. Kasi lumalamig yung tubig namin pag mahina yung bukas ko nung shower. Medyo lumalamig. Although pwede naman siyang i-warm. Kasi pag sabi ni Miss dapat daw itodo ko yung pressure ng water para hindi lalamig. Kaso nga, ang sakit naman ng tama ng tubig. Siyempre, baby yung naliligo, di ba? Yes? Yes? Sarap mag-shower. Nakikinig. Ang dami kong tiklupin. Nilagay ko na nga dito sa baba yung tiklupin para matiklop ko na kako. Kasi kagabi pa yan. Matutulog na kami lahat-lahat. Nasa kama pa siya. Tapos hindi ko pa ulit na tiklop. Naubos niya. Nagutom siya talaga. So, binaba ko na muna guys ang aming baby dahil hihiwain ko lang pong aking mga dapat hiwain na ingredients. Ang hirap talaga pag may baby. Ang hirap kumilos. So, masarap tong sinigang na hipon para kahit papaano may sabaw yung aming kakainin ni Mister. So, gagawa lang ako ng breadings para sa aming, anong tawag dito? Puset. So, lalagyan ko siya guys ng isang eggs. Isang eggs, tapos may S. Isang egg, isa lang. And then milk, pangtanggal ng lansa. And then flour.
So, hinayaan ko muna umiyak-iyak ng kaunti ang aming baby. Siya naman ay busog. Alam niyo yung iyak na gustong magpakarga. So, ganun yung iyak niya. Tatawag. So, ayan. Ang lamig nung ano. Ang lamig nung prawn. So, ayan guys. Egg at saka ano lang nilagay ko dito. Milk and then konting harina and then Tasty Boy. May dala-dala akong Tasty Boy from Philippines. Oh, ang lamig. Parang kulang siya sa harina. So, dahil nga walang sitaw, ito na lang ang aking ilalahok, beans. Pwede na ito. Para lang magkagulay yung aming kakainin. So, nakulo na agad yung ating tubig. So, dyan muna siya, nilapag ko muna. Hindi kasi ako makapagluto, iyak siya ng iyak. So, yan ay galing din yan sa anak ni Mr. Kasama nung mga damit. Kasabay yan. So, nilagyan lang namin ng battery. Ang tagal na nan, buti nga gumagana pa eh. So, dyan muna yan siya. Para ako yung makapagluto. Naglalaro. So, buti nga guys, nagana pa yon. Bigay nung anak ni Mr. Kasi ang tagal na nun. Wala lang battery nung binigay niya kasi wala siyang makita. So, hindi niya mapakita. Ipapakita niya sana sa amin kung paano yun. Nagana. Gusto ko nang lutuin guys yung calamares. Gusto ko na siyang umpisahan para pagdating ni Mr. Ido-double fry ko na lang siya kung may time pa. Iyak pa rin siya. Nasigaw siya. Busog naman yun. Kaso, ayusin ko muna ito. Lahat ko na tong harina. So, ang hirap ng may maliit, guys. Talagang pandalas na ako lagi. Ay. So, titingnan ko na yung aking baby. So, ayan guys, wala akong choice. Magluluto ako ng may karga-karga. Pero nilalayo ko naman siya. Ang hirap. So, ang hirap talaga ng may baby. Tahimik na siya. Karga na siya eh. Ayaw niya talaga ng mag-isa doon. Usog naman tong makulit na to. Gising ba ikaw? Gising ikaw? Gising siya oh. Bababa ko na muna. Ang hirap magluto. Hello, ikaw. So, tapos na ako magluto, guys. Talagang binaba ko lang itong batang ito at hindi ko kaya magluto na may hawak. So, okay na siya. I-second fry ko na lang mamaya bago dumating si Mr. So, ayan na. So, yan yung aming calamares and then yung aming sinigang na hipon at ganyan kami kakalat, oh, guys. Mamaya ko na yun. Ang hirap talaga kasi din ng may bata. Alam niyo yun. Tsaka mukha naman siyang masaya. Halika na, bebe. Halika na. So, tinignan lang natin yung ating niluto. Hindi natin napatay yung iyong ano. Maingay. Maingay, guys. Ay, struggle is real. Tulog na ikaw. Dumede na talaga to eh. Kakadede mo lang, di ba? Ayaw niya nang malayo ako sa kanya. Di ba? Ano? Nakikinig. Nakikinig. Ay. So, yun lang muna, guys.